meron akong inupusan dun sa programa ng ng gobyerno dati, yung sa PUV Modernization Program. Kaya ngayon, medyo hindi na ako nakikipag-discussion sa DOTR tungkol dyan. Kasi it will die a natural death yung pinipilit nila na sumali sa kooperatiba, yung mga kasamahan natin ng mga operators na Mm. nagpapahirap lang naman sa kanila. Maganda naman sana yung layunin. Yung maganda naman yung layunin ng programa. Ang problema, mali yung pag-implement nila. Para na lang din sa kaalaman ng ating mga kababayan, maaari ho ba ninyong bigyan kami ng kaunting background lamang? Ano ho ba ang inihahandog po ng Francisco Motors Corporation, lalo na po dito sa ating bansa? Siyempre, Jade, simula 1947, mag-80 years na tayong gumagawa ng jeepney. So, tatay ko pa before sa akin, pati yung mga tiyuhin ko. Pero ako, 34 years na. Then, ang anak ko, 8 years na ngayon gumagawa ng jeepney. So, ngayon, ang ginagawa natin is, minomodernize natin, ginagawa natin electric. Then, hindi lang jeepney ginagawa natin, marami rin tayong mga ipinasok na mga foreign brands dito sa Pilipinas tulad ng Isuzu, Mazda, Hyundai, Fiat. At ngayon, meron tayong bago na sarili nating compact SUV na EV, na electric vehicle na tinatawag na Electron. So, ito yung natin. Ito yung ipapasok natin o i-enroll natin dun sa EVs ng Board of Investments ng gobyerno natin or yung Electric Vehicle Incentive Strategy. So, ang i-enroll natin is, ang plano natin is dalawa na sana yung maaprubahan ng BOI, ang jeepney, electric jeepney, pati ang Electron. Dahil ang sa akin, ang Francisco Motors o ang jeepney hindi lang pagmamayari ng pamilyang Francisco. Ito ay pagmamayari ng buong sambayan ng Pilipino dahil ang jeepney, alam mo, para sa lahat yan eh. Pag sinabi mong jeepney, Pilipinas yan. Hindi lang naman si Francisco yan, di ba? So, lahat ng Pilipino, ano yan, may right of ownership sa tinaguriang jeepney na ating pampublikong transportasyon na bahagi na ng ating kultura. Opo, opo. At dito po yan sa bansa po ninyo manufactured, Chairman. Itong mga jeepneys, Ah, jeepneys na ito. yes, actually, simula 1947, sa Pilipinas naman talaga tayo dahil mga Pilipino tayo eh. Wala naman tayong ibang paggagawa niyan dati, di ba? Ngayon, kaya humihingi tayo ng incentives galing sa ating gobyerno. Siyempre, para mapababa natin yung mga presyo niyan, maging abot kaya. Lalo na ngayon, napakaraming mga imported na mga sasakyan, hindi lang mga electric vehicle, kahit yung mga di gasolina o diesel na mga sasakyan, napakaraming imported. Ang problema, lahat ng mga manufacturer na yan, ng mga foreign, lahat yan heavily subsidized ng mga gobyerno nila at mga incentives ng gobyerno nila, ang gaganda. Diba? Pero tayo, na mga Pilipino, wala tayong incentives galing sa sarili nating gobyerno. Kaya napakaganda itong tinatawag na EVs na iniintay natin. So, ang sabi nila sa katapusan nitong buwan na to, lalabas na yung IRR para makapagsimula ng mag-apply para dun sa programa. So, sana naman ngayon makakuha tayo ng kahit isang slot dun sa apat na sinasabi nila. Opo, opo. At isa sa mga concern siguro dyan, Sir Elmer, yung kung kakayanan ba ng mga jeepney drivers natin o mga operators sa mga ganito pong mga e-jeepneys o e-vehicles. O Jade, meron tayong tinatawag na superhero program. So, alam na yan ng iba sa ating ating mga operators. Dahil alam mo, karamihan ng mga operators sa Pilipinas, mga dati ng customer ng Francisco Motors, tatlong henerasyon na. So, sila ngayon, yung mga tatay pa nila, mga magulang nila, pati mga lolo't lola nila, mga customer na ng Francisco Motors. Kaya kami gumawa ng superhero program dahil hindi namin pababayaan yung mga kasamahan natin sa industriya. So, dito sa gitna nating programa, and napakadali niyan, pwede silang
mag-apply, sumali sa superhero program, wala pong bayad yan. Doon sa website ng Francisco Motors, sa franciscomotors.com or sa jeepney.io. Pwede silang gumawa ng libreng account. Doon, meron tayong programa na hindi sila mahihirapan na magkaroon ng ng bago nilang sasakyan. So, yung mechanics ng programa, tulad ng sinay ko, wala silang kailangan bayaran dyan para sumali sa programa. Nandun yan lahat. So, meron tayong mga access gates doon para, alam mo na, meron mga prying eyes o yung mga kalaban natin sa industriya na baka kopyahin o baka gayahin. Kaya meron tayong mga access gates na tinatawag natin na para talagang walang maka-infiltrate para sirain yung programa dahil ginawa natin to para talaga sa ating mga superhero pati sa mga natin, mga operators ng jeepney. Sinama na rin natin mga operator ng tricycle dito. Opo, opo. At syempre, sa tingin ho ninyo ay napapanahon na ba talaga na ang ating bansa, ang Pilipinas, ay magkaroon na ng mga e-vehicles? Hindi na ho ba tayo na huhuli sa iba pang mga bansa? Dahil huling-huli na talaga tayo. Alam mo, Jade and Admar, 1988 pa lang, meron ng electric jeepney ang Francisco Motors. Ang huling-huli ay yung gobyerno natin. Kasi nagkaroon ng batas to enable yung development pati manufacturing ng electric vehicles dito sa Pilipinas noong April 2022 lang. 'Di ba? So, magpapasalamat tayo sa mga mambabatas natin, 'di ba, na gumawa ng EVIDA. Yung EVIDA yung Electric Vehicle Development Act. So, na naging batas nung April 2022. Isipin mo yun, 1988 hanggang 2022, 38 years nating inintay na magkaroon ng batas niyan. Kasi ang problema noon, gumagawa tayo ng electric jeepney. Ang problema nun, ayaw i-rehistro ng LTO dahil wala raw batas, wala raw category, wala raw engine. Di ba? Sabi ko, paano naman tatakbo yung sasakyan kung walang makina, di ba? Pero iba kasi yung fuel. Sa category nila nung dati, ang category gas o diesel. Walang electric, walang kuryente, di ba? So, kailangan natin ng mga enabling laws. Ngayon, na nagkaroon ng enabling laws noong 2022, ngayon meron namang EVs na incentive naman para sa paggawa ng mga electric vehicles. Ito yung kauna-unahan dito sa Pilipinas. Kaya nga, yung mga kababayan natin, pati yung mga kasamahan natin sa industriya, excited din dito sa bagong EVs. Pero sana ay hindi matulad dun sa dating CARS program na talagang ginawa lang ng gobyerno natin para sa mga foreign manufacturers. So at least itong EVs, binabantayan nating mabuti. Nakikipag-ugnayan tayo sa BOI, sa leadership ng BOI mismo para mabantayan na hindi ito maging yung paglabas ng IRR. Walang prohibiting na provisions na maging para sa mga foreign manufacturers lang. Kasi yung CARS program dati, alam mo, meron yung mga section dun sa executive order pati sa IRR na parang kumbaga parang fine print. Di ba? Nakalagay doon na dapat yung mga kasali lang doon yung may significant market share sa Europe or Asia. Yung mga ganon. So paano naman makakasali ang ah, ang kawawang Pilipino na manggagawa kung ganyan ka higpit or prohibitive yung mga criteria na ginawa nila. Pero dito sa EVs, wala yon. Wala yung ganong provision. Kaya binabantayan natin na hindi yun mailagay dun sa IRR. Kasi syempre, alam mo na, maraming mga lobbyists dyan sa tabi-tabi, di ba, na umaali-aligid sa gobyerno natin na dapat ganito ilagay mong provisions para hindi makasali yung mga Pinoy. Di ba? So ngayon, tayo mga Pinoy, hindi tayo papayag. Lalaban talaga tayo. Kaya nga sabi ko, dapat makuha natin isang slot niyan. Kasi kung ang hinihiling lang nila ay yung minimum investment, meron tayo nun. So hindi pwedeng, wala na akong nakikitang rason para hindi tayo makasama. So kapag hindi pa natin nakuha ngayon yung isa sa apat na slots niyan, ewan ko na lang, baka magalit ng mga manggagawang Pilipino niyan, di ba? So sana naman magising na sila.
Opo, at saka Sir Elmer, madalas din na isa din sa mga issue is marami po mga imported units, no, na mga e-vehicles. At papaano po ninyo 'yan na baga binabalanse din na mas dapat tangkilikin ang sarili natin. Sabi mo nga dito na manufactured yung mga sasakyan na 'yan sa ating bansa. Yeah, actually, ang number one na ginagawa ng Francisco Motors, sabi ko nga, yung superhero program para sa mga jeepneys at sa mga tricycle. Yung para dito sa Electron, meron tayong tinatawag na Founder Orbit. Yung Founder Orbit, ayun yung access gates na sinasabi ko, na parang hindi yung mga prying eyes isasali dyan. Kasi meron tayong tinatawag na KYC or Know Your Customer. So malalaman natin kung sino yung mga pumapasok sa programa. Dahil dito, may iwasan natin yung mga papasok sa programa para sirain lang yung programa. Ang mga kapasok sa programa ay yung mga tunay na mga kababayan natin na talagang gustong sumuporta, gustong tumulong. Alam mo, Jade, napakaganda ng ng reception ng mga kababayan natin dito sa tinatawag natin na ng mga locally made na EVs. Kasi alam mo ngayon, marami talagang imported. And yung mga components natin, marami pa rin talaga yung imported. And alam mo, hindi lang naman tayo dito sa Pilipinas gumagawa ng sasakyan. Di ba? Meron din tayong R&D hub na ginagawa natin sa California, sa Amerika. Meron din tayong mga German na mga suppliers para sa mga drivetrains. Meron din tayong facility sa China. Di ba? Pero ang gusto natin, ang layunin talaga natin ng Francisco Motors. Kaya talagang umaasa tayo doon sa EVs na yan, ay maiuwi yan lahat dito sa Pilipinas. Dahil ang gusto natin, yung kada component, kada piyesa, dito natin gawin sa Pilipinas. Kaya naman natin yan. Alam mo, Jade, kahit mga 1980s para 1990s, meron tayong tinatawag na yung utility vehicle ng Francisco Motors. Ang pangalan niya ay ANFRA. Ayan yung Pinoy Transporter dati, tapos meron tayong ANFRA na utility vehicle. Alam mo bang 85% Philippine-made yan? 85%. Pero meron pa rin components yan kasi yung makina natin, ang brand na gamit natin ay Mazda. Kasi di ba pinasok ng Francisco Motors sa Mazda dito sa Pilipinas. So Mazda pa yung gamit natin dyan. So 85% Philippine-made. Kung kaya natin noon, 1980s, 1990s, na 85% Philippine-made, bakit hindi natin kakayanin gawin ngayon dito sa Pilipinas na 90%, di ba? Siyempre, mahirap din natin sabihin na 100% Philippine-made, di ba? Pero meron talagang mga components na talagang mas mura yung sasakyan kung kukunin natin, kung angkatin natin sa matagal lang gumagawa ng mga ganong mga pyesa. Pero at least, yung industriya dito sa Pilipinas, kada isang piyesa ng sasakyan, ng jeep or ng electron, ay an industry in itself. Ultimo, bumbilya, upholstery, glass, gulong, lahat yan, industriya. Ibig sabihin, makakapagbigay yan ng trabaho para sa mga manggagawang Pilipino. Pero, kung hindi natin makukuha ang isa sa 4 na slots ng EVs, paano naman ang gagawin natin? Hindi tayo makaka-compete sa mga imported. Kasi tulad yan, ang EV, pag nag-import ka ng electric vehicle galing sa China o galing sa kahit saang bansa, kung nag-import ka sa Pilipinas, walang tarifa yan. Walang tarif. Ibig sabihin, pag imported, dinala mo sa Pilipinas, wala kang babayarang customs duties para dyan. So, anong insentibo ang mabibigay ng gobyerno natin para sa mga manggagawang Pilipino kung gagawin mo dito sa Pilipinas? Pag in-import mo yung sasakyan, walang duties. Di ba? So, talo-talo ka sa presyo. Tapos sabi ko Opo. pa nga kanina, subsidize pa nila. Gobyerno nila mismo yung gumagastos, di ba, para sa karamihan ng mga piyesa doon. So, yun yung purpose ng EV. So, inaasahan natin yan na makakuha tayo ng kahit isang slot. Opo, opo. Maganda ang programa, Sir Elmer, lalo na yung nabanggit po ninyong Super Hero Program. Kasi nga, di ba, madalas na suliranin ng ating mga kababayang super ay yung mataas na bayad, di ba? Kasi di ba, nasa krisis tayo, mabigat sa bulsa. Tapos isa pa, kailangan pa nilang sumali sa mga kooperatiba para talaga ay makayanan po yung gastos. Pero para lang konting idea lang, papaano ba
itong Super Hero Program, papaano ba nila ma-avail? Ano bang meron dito na hindi po baga mabigat po sa kanilang bulsa kung sakali man na interesado po sila talagang kumuha ng bagong unit po ng e-jeepney, lalo na po sa Francisco Motors Corporation? Okay. Okay, Jade. Alam mo, matagal nang ginagawa to ng Francisco Motors. Tatay ko pa nagsimula niya, 1970s. Kung naririnig niyo yung term na boundary hulog, ibig sabihin parang in English, parang lease to own. Di ba? Boundary hulog. Ibig sabihin nun, ang ginawa ng tatay ko kasama ng, ng mga tiyuhin ko, pati yung mga kaibigan nila, nag-pool sila ng resources para gumawa ng maraming jeepney. Then ang ginawa nila, pinautang nila sa mga operators. Hindi pa ganun karaming operators noon, pero karamihan na nakabila ay OFW, mga overseas Filipino workers sila. Kasi medyo malaki-laki ng konti yung sweldo ng mga OFW na mga kababayan natin. Then meron din mga ordinaryong Pilipino na hindi kayang mag-down payment. Di ba? Kasi syempre, lump sum, malaki rin yun eh. Di ba? Magda-down payment ka ng, ng 20-30%. So, malaki rin yun. So, ang ginawa nila dun sa boundary hulog na yan, diretso monthly. Wala nang down payment, diretso monthly. Then, syempre, medyo magaang. Di ba? Medyo magaang kasi diretso na monthly. Alam mo, ang ginawa lang ng Francisco Motors ngayon, kasi nasa digital age na tayo ngayon. Ginawa lang natin digital yung ginagawa ng tatay ko dati. With a little more upgrades, 'di ba? Katulad ng ngayon meron na tayong AI. So meron din tayong sarili nating AI. Ang pangalan na si Domeng. So lahat yung masusubukan nyo, punta lang kayo sa jeepkit.io. So ngayon, ang mangyari dito, napakagaan yan para sa mga operator natin. Magsisimula yan pagsali doon sa programa, wala kang babayaran. Diba? So, sali ka lang, gumawa ka lang ng libreng account. Then, sundin lang yung kung ano yung mga online instructions doon kung paano sumali sa programa. Then, meron tayong mga associates ng Francisco Motors sa lahat ng regions, sa lahat ng probinsya, sa lahat ng cities and municipalities sa buong Pilipinas. So, meron tayong representative ng Francisco Motors sa lahat ng kanto ng buong Pilipinas na mag-guide sa kanila at magtuturo sa kanila kung paano sumali, kung paano tatakbo yung programa. Kasi ang totoo lang, meron akong inupusan dun sa programa ng gobyerno dati, yung sa PUV Modernization Program. Kaya ngayon, medyo hindi na ako nakikipag-discussion sa DOTR tungkol dyan. Kasi it will die a natural death yung pinipilit nila na sumali sa kooperatiba, yung mga kasamahan natin, ng mga operators na nagpapahirap lang naman sa kanila. Maganda naman sana yung layunin. Maganda naman yung layunin ng programa. Ang problema, mali yung pag-implement nila. Kasi, syempre, alam mo, every 6 years, bago yung presidente. So, every 6 years, bago yung nakaupo sa DOTR. Minsan, kalahati pa lang ng term ng presidente. Iba na naman yung nakaupo, di ba? So, sa DOTR, tingnan mo naman, simula na nagsimula yan, ilan na yung naging secretary? 4, di ba? So, papalit-palit. So, kada iba yung secretary, iba yung utak niyan, iba yung diskarte, di ba? So, ang problema, pag-aaralan nila kung paano tumakbo yung programa, then mapapalitan na sila pag natutunan na nila. Ang nangyayari, hindi nila alam kung paano gawin. Samantalang kami, 80 years na kami dito sa industriya. So, maski nakapikit, alam na alam namin kung ano yung uubra at hindi uubra. So, napagod na lang ako makipag-usap sa DOTR. Kasi nakailang meeting na kami, lahat ng secretary, except siguro, hindi ko palang nakausap yung secretary ngayon, pati yung isang nakaraan, pero yung dati si Secretary Togadis, Secretary Bautista, paulit-ulit na kami. Ang problema, useless. Explain ako ng explain, tapos mapapalitan na rin. Ngayon, yung nakaupo ngayon, pagdating ng 2028, bago na naman yung uupo dyan. Di ba? So, ang sa akin, nag-usap kami ng mga kasamahan natin sa industriya, ng mga operators. Tayo na lang ang gumawa. Di ba? Tayo na lang gumawa. Kung ano yung magawa natin, the government should just follow our lead. Di ba? Kumbaga, yung regulation should follow the industry. Not the other way around. Kasi nangyayari, merong uupo sa gobyerno na magmamarunong, magmamagaling. Ganito dapat gawin natin.
yung mga operator na ano na hindi pa magkakasosyo sa negosyo ay nagpapatayan na. Eh, pagsamasamahin natin sa isang kulungan, ang pangalan ng kulungan ay kooperatiba. Di ba? So pagsamasamahin natin sa kooperatiba, eh di lalo na nagpatayan yung mga yan, di ba? So, ang sa akin, huwag mo pilitin. Ang gustong sumali sa kooperatiba dahil nakikita nila yung benepisyo ng pagsali sa kooperatiba, hayaan mo silang sumali sa kooperatiba. Pero yung ayaw sumali sa kooperatiba at gusto nilang ipagpatuloy yung pagiging operator nila as an individual, hayaan nyo rin. Di ba? Huwag niyong pilitin. Di ba? Kasi parang, di ba, we live in a democratic country. Bakit ka pipilitin? Di ba? So, kung maganda yung layunin ng programa, okay yan. Di ba? Pero ang purpose, hindi na nila, nalito na sila eh. Hindi na nila alam kung bakit gumagawa ng kooperatiba. Nagsimula yan dahil mahal yung mga sasakyan. So, mas madaling makautang yung mga operator natin kung makabuo sila ng kooperatiba. Yun yung layunin nun. So, yun yung layunin ng kung bakit sila sasama sa isang kooperatiba. Ngayon, nakita na natin through the years, sinabi ko na sa kanila na mali yun. Simula pa lang. Through the years, nakita na natin na palpak yung sistema na yun. Bakit? Pinautang ng Land Bank at DBP. Yung mga ng bilyon ang pinautang. So maraming hindi na makabayad. Meron ibang mga kooperatiba na okay yung pamamalakad. Meron cooperatives or corporations na okay yung pamamalakad. Pero marami ring hindi. Yung mga hindi maganda yung pamamalakad, nakakaawa yung mga operators natin na pinaghirapan nila yung jeep nila. Nag-OFW pa sila para makabili ng jeep. Tapos kailangan nila i-surrender yung prangkisa nila sa kooperatiba, pati yung unit nila, surrender nila sa kooperatiba. Tapos may mga balasubas na leadership ng kooperatiba na sisipain sila. So wala na sila sa kooperatiba. Wala na rin yung prangkisa nila, wala na rin yung jeep nila. Yun yung reality sa ground na kung idea lang yung isipin ng nakaupo sa DOTR na wala namang idea kung paano gumagalaw talaga sa baba, eh, kawawa yung mga kasama natin operator. Kaya ngayon, ang ginawa natin sa superhero program, maski nasa kooperatiba ka, nasa corporation ka o individual ka, sa ngayon, pwede kang sumali dito sa superhero program. Ngayon, ang sa akin, ang panawagan na lang natin sa gobyerno, ganito, gagawin na lang muna namin ito ng tama. Then, magtulungan tayo kung paano natin i-regulate na maayos. Diba? So, ganun ang gagawin natin. Hindi yung gagawa kayo ng polisiya, implement mo, pipilitin mo yung mga tao. Then, ay, mali pala. Baguhin muna natin. Diba? So, ang problema, nagutom na yung operator, nagutom na yung driver, nagutom na yung pamilya nila dahil sa makapalpakan nyo. Diba? So, yun ang sa akin. So, dito, 80 years na kami dito, let us do it. Stay out of our way. If you will help, help. Kung hindi ka makakatulong, huwag ka magpabigat. Yun lang yung sinasabi ko sa gobyerno natin tungkol dito sa industriya ng jeepney. Ngayon, oo, mag-shift tayo to electric, magmo-modernize tayo. Walang driver, walang operator na ayaw ng bagong jeep. Walang pasahero na ayaw sumakay sa komportabling sasakyan. Lahat gusto. Pero kung ipipilit mo yung mali, hindi talaga yun mag-evolve. So now we are doing this, we are modernizing this the right way. At ang tawag dyan ay superhero program na kinontra ng mga nakaupo dati sa DOTR, sa LTFRB. Nag-aaway pa nga kami sa media noon, kahit sa radyo, nag-aaway pa kami ng dating chairman ng LTFRB. Di ba? So, kahit sa Senado, Senate hearing, sa congressional hearing, sinasabi ko dun, sa harap ng mga senador, sa harap ng mga congressman, di ba? Lahat ng kapalpakan ng mga dating nasa LTFRB pa sa DOTR. Kahit nga yung BOI doon, talagang I called them out. Hindi ako natatakot sa kanila. So ang ginawa namin, ang BOI, they shaped up. Di ba? Kaya yung BOI ngayon is here to help us. Is here to create the industry. Pag sinabi ko us Filipinos, hindi lang ako ang tinutulungan nila. Us Filipinos, they're here to help us right now. Yung mga nakaupo ngayon sa BOI. Diba? So, sa DOTR, hindi pa kami nag-usap. Gagawin ko na lang muna. Di ba? Gagawin ko na lang muna. Then, let's work together to make this work. Para sa kapakanan ng ating mga drivers, operators, pati ng commuting public. Para naman maayos yung maging implementation. Pero hindi na ako yung kakatok
kakatok sa opisina niyo, pupunta na naman ako pabalik-balik na matatraffic ako ng 2 oras para lang pumunta sa opisina ninyo. Tapos wala rin naman mangyayari. Di ba? Hindi mag-zoom na lang tayo, di ba? Kung gusto niyo mag-usap. Di ba? Hindi na Opo. yung habang usapan na naman. Mm. Sir, magandang umaga, si Almar po ito. Sir, marami tayong mga kababayan from yung mga PUV drivers, even yung mga private po na mga drivers. Nagsasabi sila yung mga concerns nila like um, yung electric station or charging station, sir, kasi alam naman natin na halos lahat ng bawat kanto ng ating bansa ay may gasoline station. Paano po ninyo ma-address yung issue na yan or ano po yung suggestion po ninyo sa ating pamahalaan at saka yung mahal na singil sa kuryente po, sir, kasi isa ang Pilipinas po sa may pinakamahal ang singil po sa kuryente po, sir. Hindi, Anwar, hindi na, ano yan, hindi na problema yung ganyan eh. Kasi sabi ko sa tagal namin sa industriya, alam na alam namin kung paano gawin yan. Kasi ang ginagawa ng Francisco Motors, hindi lang kami gumagawa ng sasakyan. It's the whole infrastructure, it's the whole ecosystem ang ginagawa natin. Kasi nung nagsimula kami gumawa ng jeep, di ba? Mabibilang mo lang kung ilan yung gas stations dyan. Mabibilang mo lang talaga. So, nung nagsimula kami gumawa ng jeep, ganun talaga. Di ba? Konti. Dadami yan ng dadami. Kumbaga parang yung chicken and egg. Di ba? Ano yung mauuna? Yung jeep o yung charging station o gas station? Di ba? Siyempre, as sa pagdami ng mga sasakyan na magcha-charge, ng mga electric vehicles na magcha-charge, dadami rin naturally yung ano, yung mga charging stations. Kasi, alam mo, ngayon, kaya yung sasabi ko dapat gobyerno gumagawa niyan eh. Alam mo, public transportation should be the responsibility of the government. Pero, sabi nga nila, wala raw pera ang Pilipinas para gawin yan. Di ba? Wala raw pera ang Pilipinas. Pero ang dami naman nilang ninanakaw. Di ba? So, nakakalito, di ba? Wala raw pera yung Pilipinas. Kung yung ninakaw nila doon sa flood control project na yan, ginawa na lang natin ng jeep at charging station, di tapos na sana yung problema. Yung problema, napakarami magnanakaw, di ba? So, yun yung problema. So, hindi yan problema. Pag habang dumadami ang jeep, halimbawa, may 20 na electric jeepney sa isang lugar. Di ba? Siyempre, may ruta yan eh. Pabalik-balik lang yan doon sa ruta. Hindi naman yan galing Manila ay pupuntang Baguio, di ba? Hindi naman ganun yun. Ang ruta niyan, more or less 4 kilometers. Meron iba, mas maiksi pa, 2 kilometers. May iba na 10 to 20 kilometers. Pabalik-balik lang yan araw-araw. So kung may 20 na electric jeepneys na nandyan sa isang lugar, it makes good business sense for a charging station to be there. Bakit? Kasi kapag ginawa na namin yung math niyan, kasi sa tagal namin sa industriya, we have all the data ng Francisco Motors. Kung merong 20 na magcha-charge araw-araw sa isang charging station, magbe-break even na yun. Pero hindi lang naman 20 yung electric jeepney dyan sa lugar na yan. Kasi dyan sa ruta na yan, sigurado meron yung 40 or even 100 na sasakyan. Kung 100 sasakyan na EV ang magcha-charge doon sa charging station, kikita na yun. Kasi break-even niya is 20. Diba? Maski mahal pa yung presyo ng kuryente, di ba? Pero din tayong sagot doon. So, sa ngayon, ganun muna. Doon muna tayo. It's just the economics of it. Economies of scale. Mas maraming EV na magcha-charge sa charging station. It's natural na merong mga kapitalista na mga Pilipino na mga kapital para maglagay ng charging station dun sa lugar na yon. Pero kung walang mga EV na tumatakbo doon sa lugar na yon, it doesn't make sense to have charging stations. Kaya nga sabi ko mas maganda simulan natin yun sa public transportation, lalo na sa jeep. Kasi kung ang aasahan mo lang private vehicles. Ang private vehicles tulad ng Electron natin, 600 kilometers yung range niyan. Hindi niyan kailangan mag-charge sa isang lugar lang. Pwede yung pumunta sa malayong lugar at doon siya mag-charge. So, paano kikita yung charging station na yan kung walang siguradong mag-charge dyan araw-araw? Pero kung merong jeepney na mga electric na like 20 or 40 or 100 na magcha-charge din araw-araw, it just makes sense na magkaroon ng charging station dyan. At ang mga Pilipino very enterprising. Diba? Pwede nga yung mga existing gas stations ngayon, pwede silang maglagay ng charger do sa gas station nila. Meron ng iba na ganyan na nakikita ko sa EDSA meron, sa TP Lex meron. Gas station
meron ng charger. It follows. Bakit? Para sa kanila, it makes business sense. 'Di ba? Kung meron magcha-charge diyan. Pero kung meron talagang maraming EV na nandito, it makes sense kahit coffee shop, pwede maglagay ng charging ng charger sa parking nila. 'Di ba? Kahit yung mga ano yung mga malls meron ng mga chargers, 'di ba? So dapat may karamihan naman ng mga mall meron na ring terminal. So it makes sense for the terminal to put chargers dun sa lugar na yon. So kasama yan dito sa ginagawa natin yan sa superhero program. Doon sa jeepney.io, makikita mo doon na even EV chargers or yung gustong gumawa ng EV charging station, pwede silang mag-apply doon to our partner network, sa FMC partner network, para malagay namin sila sa mapa. Meron tayong map, 'di ba? Meron tayong digital na program na makikita ng mga may EV kung saan sila magcha-charge. Tsaka kung magkano yung charging, magkano yung ganyan, magkano yung ganito. So even yung mga gustong gumawa ng charging stations, pwedeng makipartner sa amin para gumawa ng chargers. And meron kami mga tao sa lahat ng cities, lahat ng municipalities sa buong Pilipinas na makikipag-ugnayan sa inyo kung paano yan gawin. Ngayon, sa presyo naman ng kuryente, ano mo pag EV, hindi ka nakadepende sa presyo ng langis. So kung nagpo-fluctuate yung presyo ng gas, ng diesel, hindi mo na problema yan pag naka-EV ka. Ngayon, magbe-base na lang yun sa presyo ng kuryente. Pero sa presyo ng kuryente, it's part of our program and infrastructure to produce our own renewable power. So it starts with solar. Grid tied pa rin yan para kung kukulangin sa kuryente, pwede ka pa rin kumuha sa grid. Pero we are striving our best na maging self-sufficient, na yung charging stations, kada charging stations powered by solar, one. Number two, hydrogen. So yun yung mga ginagawang programa ng Francisco Motors. So hindi lang sasakyan, hindi lang paggawa ng sasakyan ang ginagawa ng Francisco Motors. It's the whole infrastructure. Yung buong kung paano yung buong ecosystem ng public transportation, yun yung ginagawa natin. Opo, sir. At least maganda at nabigyan po ng linaw yung mga ganung klaseng issue po, sir. Kasi yun po yung talagang main issue na nire-raise po ng ating mga chuper at ng mga drivers po, sir. Pero papunta po ako dito sa mismong e-jeep. Ano po yung features ng jeep po, sir? Maliban po sa electric po siya. Yung sinunod pa rin namin yung ginawa ng Bureau of Philippine Standards, yung tinatawag na PNS, yung Philippine National Standards, na nakakatayo ka sa loob. Tapos siya, air condition na din siya. Tapos meron meron yung access for PWD. So ang makakaupo dito sa loob nitong jeep na to ay 22, 11 plus 11. Then may pwede pang nakatayo sa gitna na siguro mga 8. So 30 passengers na capacity. Then may CCTVs yan. Meron ding dashcam. Lahat ng ni-require ng gobyerno. The automated fare collection system na hindi na cash yung mo, ibabayad mo. Digital payments na. So napakaraming mga modernized na something. Pero alam mo, later on ngayon kasi hindi mo pa magawa to ngayon eh. I really oppose yung gagawing air condition lahat ng mga sasakyan. Alam mo, meron rason kung bakit hindi air condition yung jeep na ginawa ng mga tatay ko noon. Pwede naman na gawing air condition. Number one, magmamahal yan pag ginawa mong aircon. Number two, dagdag pyesa yan na papalitan na ayusin. Kung mapapansin ninyo, ang makakaintindi nito yung mga sumasakay talaga ng jeep. Kahit yung owner type na jeepney. Minsan nga, gumawa ko ng electric na owner type na jeep. Dinadrive ko. Dami nagpapapicture. Kasi ang ganda nung electric ko na owner type jeepney. So, nung dinadrive ko yun, sinakay ko yung misis ko. Sabi niya, mainit ba dyan kapag sumakay? Ay, hindi sinakay ko. Inikot namin, ang init ng araw, pero ang lamig sa loob. Bakit? Kasi it was designed to be that way. Kahit ang jeepney ganun din. Hindi yan naiintindihan ng publiko. Di ba? Ang nakakaintindi lang niya yung mga sumakasakay ng jeep. Na ang jeep, pag tumakbo yan, masarap yung hangin, fresh air. Di ba? Siyempre, sa dami ng mga binenta nila ng mga
ng mga diesel na mga sasakyan, uminit na ng uminit yung environment natin. Di ba? So, uminit na ng uminit. Kaya ngayon, pag nasa traffic ka, syempre hindi tumatakbo yung jeep. Ang init. Kasi nakatigil ka eh. Di ba? Pero pag tumatakbo yan, presko yung hangin. Ngayon, pag dinagdagan mo ng mga air-conditioned na mga sasakyan, lalo nang iinit yung environment natin. Diba? So, it's a sustainability question. Diba? Yung mga climate change mitigation projects. 250,000 jeepneys dito sa Pilipinas. Gagawin mo electric. Pag ginawa mo electric yan, okay. It's a sustainability project. Medyo mas lalamig ng konti yung environment natin. Pero ginawa mong aircon. Eh di ganun din. Greenhouse gas yan eh. Greenhouse gas yan. Lalo rin iinit yung environment natin dahil air condition yung mga sasakyan. So, umikot lang ng umikot. The solution really is talagang magandang holistic na na planning. Kasi ang problema kung gagawin natin yan ng patingi-tingi o pa isa-isa, okay, wag natin i-aircon to 100 jeep. Di ba? Wag natin i-aircon to. Kawawa naman yung mga pasahero ng mga hindi natin in-aircon dahil ang init ng buong environment. So, para sa nung sinusunog sa oven sa loob nung jeep na yan, kung di natin i-aircon. So, ang mangyari, i-aircon na lang natin. Bakit? Para hindi sila kawawa. So, if we implement this type of plan, dapat lahat, all 250,000 jeepneys, dapat hindi naka-aircon. Di ba? Kung gawin natin yun, lalamig yung environment natin. Electric na siya, tapos walang aircon, lalamig yung environment natin. Then, yung mga diesel o mga fossil fuel power na mga sasakyan dito sa Pilipinas, babasa na rin natin. I-shift na natin to electric. Kaya isa rin sa programa ng Francisco Motors, yung conversion. So, gumagawa rin kami ng conversion kits para sa mga lumang sasakyan. Diba? Halimbawa, ano yung mga kotse na madami dyan sa kalye. Pwede natin convert yan to electric. Yung mga utility vehicles, pwede natin convert sa electric, mga pan-deliver. Diba? Pwede natin convert yan. Pati yung mga maliliit na mga sasakyan kung saan-saan, pwede natin convert yan. Pag nagawa natin yan lahat, lalamig ang environment natin. Tulad nung, ngayon, makikita mo, pag tumingin ka sa labas, grabe yung usok. Diba? Grabe yung usok. Ngayon, nag-uulan, so medyo nababawasan. Pero naalala nyo nung nag-pandemic, nung nag-lockdown, nawala yung pollution. Bakit? Kasi wala masyadong sasakyan lumalabas. Ganon yung magiging environment natin pag na-shift natin lahat or karamihan ng mga sasakyan into electric. Ganon yung magiging environment natin. Lalamig yung hangin natin, mas magiging fresh air. Then, hindi naman kailangan mag-pandemic ulit para mangyari yun. Ang kailangan lang natin gawin is i-shift to electric vehicles. Yung mga mga sasakyan natin dito sa Pilipinas. Then, lessen the use of aircon. Di ba? Kasi malamig na sa labas eh. Opo. Di ba? So, huwag na natin i-aircon. Opo, opo. At isa pa dyan, Sir Elmer, yung may sariling artificial intelligence system o AI system itong inyo pong e-jeepney. Yes, so si Doming. Doming. Kaya Doming yan kasi pinangalan ko sa anak ko si Dominic. So, yung Doming, ako gumawa niyan. Kasi, alam mo, Jade and Admar. Ako ang educational background ko, I'm a physicist. So, I'm a scientist. I also program. Nagko-code din ako. Nagpo-program din ako for over 30 years. So, itong domain na artificial intelligence, ako gumawa niyan. Ako mismo. Kahit yung buong jeepney.io na system, ako rin nag-program niyan. So, I did hire programmers to do it. Ako mismo, ako rin nag-upgrade. Kaya, alam ko na maganda talaga yung sistema. So, I'm making it as perfect as possible Opo. to make the lives of our fellow Filipinos easy. Automate natin yung mga repetitive tasks. Yung mga, AI is not meant to replace humans. AI is meant to augment or help humans do their tasks and make their lives easier. Di ba? Para mas madali yung buhay ng mga Pilipino. Ngayon, si Domeng, pwede mong kausapin yan. Dahil si Domeng ay Pinoy. Si Domeng marunong mag-Tagalog, marunong mag-Bisaya, marunong yung iba-ibang dialect ng Pilipinas. Marunong din mag-English. So, masusubukan yan pagkatapos ng interview. Gumawa ka ng libreng account sa jeepney.io. Si Domeng, pwede mong kausapin doon. Pumunta ka rin sa franciscomotors.com. Meron doon sa lower right side, yung letter D na widget. Click mo yon.
mag-click ka ng kahit ano doon, then i-click mo yung speaker doon, magsasalita yung si Domeng. Si Domeng, Pinoy yung boses nun. Yung nasa jeepney.io, robot yun. Pero yung nandun sa Francisco Motors na website, Pinoy yun, pati kung magsalita. So, hindi may ilang yung mga kababayan natin makipag-usap sa AI. Then, ang mangyari niyan, lahat ng mga sasakyan natin, yung Electron, yung jeepney, meron yung co-pilot na tinatawag na AI, si Domeng yun. Alam mo yung, alam mo yung pelikula dati, yung Star Wars, meron niya ano si R2-D2 na robot na kasama ni Luke Skywalker na pag nandun sa sasakyan, sinasabi niya kung may diferensya yung sasakyan, minsan siya na yung nag-aayos. Dito, si Domeng, pag nakasakay ka sa jeep mo, sa electric jeepney ng Francisco Motors, pati dun sa Electron, di ba dati pag sa sasakyan mo, merong diferensya, may ilaw doon. So, na hindi mo naman maintindihan kung ano ibig sabihin nun, titingnan mo pa yung manual, hanapin mo pa. Dito hindi na. Sasabihin sa'yo ni Domeng kung ano yung diferensya. Kung kaya niyang gawin, siya nagagawa. Diba? Kung hindi niya kayang gawin, tatawag siya ng technician na accredited ng Francisco Motors para puntahan ka kung nasaan ka. Kung kailangan ng pyesa, tatawag si Domeng sa system, dadalhin yung pyesa dun sa iyo doorstep mo. Parang mga Lalamove, parang gano'n, no? Mga Grab, di ba? Parang mga ganyan mga sistema na in-incorporate natin lahat sa ecosystem natin ng ng jeepney.io dito sa sa atin para dito sa Pilipinas para sa ating mga kapwa Pilipino. Then may sarili yung jeepney economy na tinatawag. So madami habang kwentuhan nito, hindi tayo matatapos kung iisa-isahin Opo, ko opo. yan lahat. Opo, at least maganda po ang feature po ng inyo pong e-jeepney. Siguro huli na lang, Sir Elmer, papaano ba kayo makontak o yung Francisco Motors para po doon sa mga gusto pong mag-inquire no, sa mga produkto po ninyo? Yes. So, meron tayong dalawang website. Yung buong sistema natin, lahat ng back-end, everything is nasa jeepney.io. Yung jeepney.io website yan. So, type nyo lang jeepney.io. Then, meron din tayong franciscomotors.com. So, makikita nyo rin dyan sa jeepney.io. Meron din tayong yung bagong game na ginawa, yung bakbakan, parang bakbakan. So kung naalala nyo nung araw, yung Game of the Generals na parang chess na board game, tapos military style siya. So it's a Filipino invention. Nandyan din yan sa jeepney.io. So hindi lang sasakyan yung ginagawa natin, di ba? Pero din tayong Filipino game. Ang pangalan is Bakbakan. Bakbakan is a trademark ng Francisco Motors yan. So, meron yan, parang military style, nakikita mo yung pieces mo, hindi mo nakikita yung pieces ng kalaban mo. Kumbaga parang chess, pero hindi mo alam kung ano yung pieces niya, yung position. Then merong arbiter. Yung arbiter yung nagde-decide, pag kinain mo yung piece niya, kung sino yung mananalo dun sa kainan, di ba? Sino mananalo. Pero dito, sa bakbakan, ginawa nating si Doming na rin na AI yung arbiter. So, hindi na kailangan ng third person para maglaro. So, ngayon, nasa alpha testing tayo ngayon. Nag-invite tayo ng 128 players all around the world. Kaya nga nung isang linggo, meeting ako with kay ambassador ng Qatar. Ginift ko sa kanya yung flag ng Qatar na nandun na sa game. So yung mga taga Qatar, pwede na maglaro gamit nila yung Qatar flag. So meron na rin ibang mga bansa pa na nandun na rin. So maganda. Subukan ninyo maglaro kayo ayan yan Oo. yung dyan sa Opo. screen. So doon yan sa embassy, ginift ko sa kanya yung flag ng Qatar doon. Mm. Kasi ang object ng game is i-defend mo yung flag mo or yung flag mo makaabot doon sa base ng kalaban. Diba? So, maganda na nakakatuwa yung laro. Tsaka it's a Filipino invention, 1970s pa yan. Diba? So, medyo ginawa lang nating digital, tsaka mas accessible para sa lahat ng tao. Magkakaroon tayo ng mga tournaments, para yung mga barangay, city, municipal, provincial, national, kahit world tournament. Wow. Magkakaroon tayo. Opo, opo. Yeah. Thank you, Sir Elmer, sa inyo po oras. Sa At sa jeepney.io din yan, ha? Nasa jeepney.io din yan. Opo, opo, opo. Maraming salamat po, Sir Elmer, sa inyo po oras. Good morning po sa inyo. Maraming salamat, Jade and Admar. Mga kababayan, si Sir Elmer Francisco, ang chairman po ng Francisco Motor Corporation, ang ating nakasama na pakinggan po ngayong umaga.